gustong magpakamatay ni Ivy. Hindi hinayaan ni Michael na mag-disconnecta si Lauren. Bumalik silang dalawa sa bahay ni Ivy. Pagdating nila sa kwarto, umupo silang dalawa sa kama. Tumingin si Michael kay Ivy at sinabing, "Honey, I love you." Matapos sabihin iyon, naalala niya na hinulaan niya ang eksenang ito sa eroplano at hindi niya napigil ang matawa. Anong nakakatawa? Naguguluhang tanong ni Lauren. Ngumiti si Michael. Bago ako dumating, hinulaan ko kung ano ang mangyayari pagdating ko dito. Hulaan mo kung anong eksena ang hinulaan ko. Umiling si Lauren. Nagpatuloy si Michael. Yung eksenang tinitigan kita ng buong pagmamahal at sinasabi sa iyo na mahal kita. Pero that time, hindi ko alam na sinapian mo pala si Ivy. Nang makita ko ang eksenang ito, halos mabaliw ako. Tinampal ko pa ang sarili ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ko sinabi kay Ivy na mahal ko siya. Ngayon, napagtanto ko na ang taong ipinapahayag kong mahal ko ay ikaw, Lauren. Marahang hinawakan ni Lauren ang mukha ni Michael. Silly husband, bakit mo sinaktan ang sarili mo? Isa kang Diyosa. Mas kailangan mong pahalagahan ang sarili mo. Ngumiti si Michael. Huwag mo akong alalahanin, mahal. Kahit bala ay hindi ako kayang patayin ngayon. Ang isang sampal ay wala. Ikaw naman, kailangan mong maging mas maingat doon. Tutal, pinatay ko ang asawa ni Sean. Sino ang nakakaalam, ang taong ito ay maaaring mabaliw balang araw at saktan ka. Tumanggaw si Lauren. Ayos lang ako. Medyo magalang pa rin si Sean sa akin. Kaya lang ayaw niya akong lumabas. Nababaliw na ako sa pagkakakulong ko sa bahay mag-isa. Hubby, pwede mo ba akong samahan dito? Gusto kong makasama ka ng mas matagal. Oo, hindi ako aalis. Lagi kitang makakasama. Naramdaman din ni Michael na sobrang nakakaawa si Lauren ngayon. Dahil sa kanya kaya siya naghihirap ngayon. Magkahawak kamay silang dalawa at nagkwentuhan. Gayunpaman, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Michael habang nakatingin sa mukha ni Ivy. Actually, kamukhang kamukha ni Ivy si Lauren. Silang dalawa ang uri ng mga dilag na namumukod tangi sa kanilang sariling karapatan, ngunit palaging maraming pagkakatulad sa pagitan ng mga dilag. Gayunpaman, dahil masyadong maraming karimari-marim na bagay ang ginawa ni Ivy, nag-atubili si Michael na magsabi ng mga magiliw na salita habang nakatingin sa kanyang mukha. Iminungkahi niya. Lauren, bakit hindi mo isara ang mga kurtina? Mag-uusap tayo sa dilim, okay? Natigilan si Lauren. Bakit gusto ni Michael na gawing voice chat ang kanilang video chat? Bagamat ang kina ni Lauren si Ivy, ang kanyang pananaw ay kanya pa rin. Nakita niya si Michael na palagi niyang nakikita. Kaya naman, hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Michael. Ganun pa man, pumayag siya. Oo naman. Hinawi ni Michael ang mga kurtina. Ang pinto ay sarado, at ang buong silid ay nahulog sa kadiliman. Hinubad ni na Michael at Ivy ang kanilang mga sapatos at humiga sa kama, masayang nag-uusap. Alam ni Michael na nag-iisa si Lauren sa panahong ito. Wala man lang siyang kausap. Kaya naman, patuloy niya itong kinakausap para makabawi sa kahungkagan na naramdaman niya sa panahong ito. Mahigit 1 oras silang nag-chat. Sa dilim, hindi makita ni Michael ang mukha ng kabilang partido, kaya itinuring niya ngayon si Ivy bilang ang tunay na Lauren. Sobrang in love silang dalawa. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan at muling pagsasama-sama, natural na hindi nila maiwasang maging matalik. Sa ilang sandali, nagsimula silang magyakapan at maghalikan. Makalipas ang 5 oras. Humiga si Lauren sa mga bisig ni Michael at sinabing, "Hubby, hinihimok ako ni Sean na i-disconnecta." Nais din niyang magmadali kang bumalik at tulungan siya sa kanyang pananaliksik. Anong gagawin ko? Sabi ni Michael, huwag mo siyang pansinin. Ipagpatuloy natin ang pananatili dito. Biglang sigaw ni Lauren. Nag-aalalang tanong ni Michael, what's wrong, Lauren? May nangyari ba doon? Sabi ni Lauren, Sean is kicking at the door. Papasok daw siya kapag hindi ko binuksan. Hubby, I think mas mabuting pakinggan natin siya. Ang moldite Sean na yan. Galit na galit si Michael. Gayunpaman, kasalukuyang nasa mga kamay ni Sean si Lauren, kaya wala siyang magagawa. Sige, ingatan mo sarili mo dyan. Kapag naiinip ka, maglaro, magbasa ng mga libro at manood ng mga pelikula.
Siya nga pala, pinapanood ako ni Direk Nolan na bago niyang pelikulang Creed. Wala pa akong time panoorin. Bakit hindi mo muna ako tulungang manood? Tanong ni Michael. Okay, Palm, hobby. Hinalikan ni Lauren si Michael at pinutol ang koneksyon. Ivy, agad na nakatulog. Pinuksan ni Michael ang mga ilaw sa kwarto. Pagtingin kay Ivy na nakahiga sa kama, hinawakan ni Michael ang kanyang noo. Damn it, I can't let Ivy know that I slept with her again. Sigh, nagkasala ako. Akala ko hindi ko na muling hahawakan ang B** na ito sa buhay ko, pero huno. Kasangkapan lang siya. Isang kasangkapan. Kalimutan mo na siya. Pinihisan siya ni Michael at mabilis na nag-book ng flight pabalik sa maliit na bayan ng US. Makalipas ang 1 oras, dahan-daang iminulat ni Ivy ang kanyang mga mata. Bakit ako nasa bahay? Kailan ako nakabalik? Kinusot ni Ivy ang kanyang mga mata at hindi niya maalala kung paano siya napunta sa bahay sa kama. Hindi yan tama. Kumakain lang ako kasama si Geng Wylan. Nadroga yata ako habang nasa washroom. Mabilis na niyakap ni Ivy ang sarili. Oh my God, anong nangyari pagkatapos kong mawala ng malay? Maaaring ako ay mga hikbi. Iyon ay dapat. Napakaganda ko. Siguradong sinamantala ako ni Geng Wylan. Mapait na sigaw ni Ivy. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at napagtanto niya na may mga senyales talaga na nahawakan siya ng isang lalaki. Patay ako. This time, siguradong hindi na ako gusto ni Michael. Mga hikbi. Napayuko si Ivy sa lupa at umiyak ng matagal. Habang umiiyak siya, mas lalo siyang nalulungkot. Sa huli, tinawagan pa niya si Brad. Kamusta? Tinagot ni Brad ang tawag. Umiyak si Ivy, Brad, ayoko nang mabuhay. Alagaan mong mabuti ang anak natin sa hinaharap. Hindi ko kayang panoorin siyang lumaki. Hibik. Hindi nakaimik si Brad. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Nauutol na sabi ni Ivy, ako ay ng isang lalaki. Bulalas ni Brad. F***, seryoso ka ba? Muli. Ano na ang status ni Michael? Nang makita ko siya, hindi na ako naglakas loob na huminga ng malakas. Natatakot ako na masettle niya ang score niya sa akin. How dare you provoke him now? Sigaw ni Ivy. Hindi ko alam. Nakadroga ako at walang malay. Wala akong alam sa lahat. Buho. Brad, handa akong magpakamatay. Gusto kong patunayan na ang pagmamahal ko kay Michael ay sagrado at hindi masusungit. May sasabihin ka ba sa akin bago ako mamatay? Sabi ni Brad, kalimutan mo na. Mamatay. Natatakot ako na kapag sinabi ko ito sa iyo, ayaw mo nang mamatay. Nagulat si Ivy. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin ayoko pang mamatay? Sabihin mo sa akin. Kabanata 777, lumapit si Zore kay Park Sang-chol. Seoul, Timog Korea. Ang subordinate ni Park Sang-chol ay biglang tumakbo sa kanyang opisina sa takot at nag-aalalang sinabi, Master, nakita ko si Zore sa KBS TV station ngayon lang. Kanina pa nanunood ng telebisyon ang subordinate ni Park Sang-chol nang mapansin niyang si Zore talaga ang ini-interview. Tinadya ito ni Michael. Kailangan niyang ipaalam sa mga tao ni Park Sang-chol na dumating si Zore sa South Korea. Pagkatapos lamang ay magpapadala sila ng mga tao upang hulihin siya. Kinailangan nilang gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Kung si Zore ang magkusa na lapitan si Park Sang-chol, tiyak na mag-iingat siya at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Naguguluhan si Park Sang-chol. Zore. Yung mukhang ordinaryong kamag-anak ni Michael na nasa Orlando. Paninindigan ng subordinate ni Park Sang-chol. Oo, Master. Yung babaeng yon. Biglang nagngangot ang ngipin ni Park Sang-chol at naikuyom ang kanang kamay. Ang jinx na ito ay nabigo ng husto at sinira ang lahat. Dahilan niya muntik na akong mahulog sa mga kamay ni Michael. Subaybayan siya sa loob ng 2 araw at tingnan kung ano ang ginagawa niya sa South Korea. Kung walang panganib, hulihin mo siya. Oo. Makalipas ang 3 araw. Sa isang internal na audition sa pagkanta sa isang entertainment agency. Hello, ako si Zore Blaine mula sa US. Gusto kong maging trainee ng kumpanya mo. Naka-cute na short skirt si Zore at magalang na nagpakilala. Sa sandaling ito, nakakamangha na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Siya ay napakalakas at masasabing nakakatakot.
Gayunpaman, mukha pa rin siyang mahina at maisla na batang babae. Biglang may sumipa sa pinto at pumasok. Ahaha, Zara, matapang ka talaga. Naglakas loob ka bang pumunta sa ating bansa para maging isang artist trainee? Gusto mo bang maging artista? Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Tumatanggap ba ng basura ang ating bansa? Ang subordinate ni Park Sang-chol ang pinakamaraming nakipag-ugnayan sa kanya sa Orlando. Nakilala ni Zara ang taong ito. Naalala niya ang boses nito at naalala niya kung paano siya binabantayan nito sa Orlando. Nais niyang mapatay siya kaagad. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon. Kung papatayin niya siya ngayon, hindi siya makakalapit kay Park Sang-chol. Ang tirahan ng park ay binantayan ng husto. Hindi siya makakapasok kapag pilit niyang pinapasok. Kaya naman nagkunwaring natatakot si Zara at nagtago sa sulok. Huwag. Huwag kang lalapit. Nakikiusap ako na hayaan mo akong mabuhay. Ngumuso ang nasasakupan ni Park Sang-chol. Hayaan kang mabuhay. Dahilan mo halos mamatay kami ng amo ko sa US. Ikaw Jinx. Halika, sumama ka sa akin para makita si Master. Malakas na umiling si Zara. Hindi, ayoko siyang makita. Please, huwag mo na akong makitang muli. Takot ako. Smack. Tinampal ng subordinate ni Park Sang-chol si Zara. Kung ayaw mong saktan kita ulit, behave yourself. Hinawakan ng mga subordinate ni Park Sang-chol si Zara at kinaladkad paalis. Gayunpaman, napagtanto niyang mas mabigat ng kaunti si Zara kaysa sa kanila. Pinalaki ng subordinate ni Park Sang-chol si Zara at napagtanto na mas mahaba ang kanyang mga binti kaysa dati. Tuwang-tuwa siya at tinapik-tapik ang mga binti nito, sinamantala siya. Hindi masama, Zara. Bakit pakiramdam ko mas maganda ang figure mo kaysa dati? Tiniis ni Zara ang kahihiyan. Hindi siya makatiis ngayon. Hinayaan niya lang na samantalahin siya ng subordinate na ito. Gayunpaman, lihim siyang nanumpa na personal niyang papatayin ang B***star na ito mamaya. Habang nasa daan ay walang tigil ang pang-aasar at sinasamantala ng subordinate ni Park Sang-chol kay Zara. Kung hindi lang lumaban si Zara, baka hinalay siya ng subordinate na ito sa loob ng sasakyan bago siya binuhat. You little B***stick, how dare you bite me? Damn, masakit. Kung magdesisyon si Master na patayin ka mamaya, gagampanan kita hanggang kamatayan. Galit na sigaw ng mga nasasakupan ni Park Sang-chol habang hinihila niya si Zara patungo sa kwarto ni Park Sang-chol. Pagdating pa lang nila sa pinto, pinatigil ng subordinate si Zara. Si Park Sang-chol ay nasa pinakaloob na bahagi ng silid. Hindi pa rin ako close. Dahil sa distansya sa pagitan ni Zara at Park Sang-chol, ang mga bodyguard sa silid, at ang katotohanan na maaaring may iba pang kagamitan sa seguridad sa silid, hindi agad nakakilos si Zara. Pinaalalahanan na siya ni Michael na isa lang ang pagkakataon niyang umatake. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang patayin si Park Sang-chol. Kung hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Kahit na ang isang kasing lakas ni Michael ay nabigo na patayin si Park Sang-chol noong nakaraan at hinayaan siyang makatakas. Guro, dinala ko na si Zara, ulat ng subordinate ni Park Sang-chol. Hindi sumagot si Park Sang-chol. Mukhang abala siya sa isang bagay na napakahalaga. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Park Sang-chol sa kanyang kinauupuan at naglakad. Zara, matapang ka talagang pumunta sa South Korea. Sobrang curious ako. Bakit hindi ka pinatay ni Michael? Alam niyang nilagyan mo siya ng gamot. Naramdaman ni Park Sang-chol na nakagawa na si Michael ng isang maliit na pritong tulad ni Zara. Kung sa bagay, kung si Park Sang-chol, ginawa na niya. Nakakaawa at mahina ang itsura ni Zara. Umiyak siya. Galit na galit si Michael. Matagal akong nagmakaawa sa kanya na maawa siya sa akin dahil kay Ivy at sa lola ko. Noon lang niya ako pinakawalan. Gayunpaman, sinabi niya na mawala ako sa kanyang paningin, kaya pumunta ako sa South Korea. Pakiusap bitawan mo ako. Thirst. Patuloy na umiling si Park Sang-chol. Masyadong soft-hearted si Michael. Masyado siyang mabait sa mga babae. Hindi man lang niya pinatay ang B***stick na si Ivy noong niloko siya nito. At ngayon, mukhang nagkabalikan na sila. Mukhang bilib na bilib siya sa babaeng ito. Zara, dapat kang matuwa na mayroon kang magandang relasyon sa pamilya Camden. Kung hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magpakita sa harapan ko ng buhay ngayon.
Paulit-ulit na tumango si Zara. Oo, oo. Pinahahalagahan ni Michael ang pamilya ni Ivy. Iniligtas din ng lola ko ang buhay niya noon, kaya niya ako pinakawalan. Pahayag ni Park Sang-chol, dahil napakalambot ng puso ni Michael, may pagkakataon ka pang mapalapit sa kanya. Inutusan kitang salin ang kanyang koponan at humanap ng pagkakataong patayin siya. Nang marinig ito ni Zara, nagmamadali siyang tumanggi. Hindi, guro, huwag mo na akong uulitin pa. Nakikiusap ako sa iyo. Smack. Tinampal ng subordinate ni Park Sang-chol si Zara. May karapatan ka bang tumanggi? Kapag hindi mo ginawa, papatayin kita. Gagawin ko, gagawin ko. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Gagawin ko lahat ng gusto mo. I will even your woman, nagmamadaling sabi ni Zara. Tumawa ng malakas si Park Sang-chol at ang kanyang kampon. Hahahahamak na babae ka. How dare you dream na maging babae ni Master? Hindi ka karapat-dapat sa akin. Tigaw ng subordinate ni Park Sang-chol. Pinalaki ni Park Sang-chol si Zara at napagtanto niyang mas kaakit-akit ang hitsura niya kaysa dati, lalo na sa kanyang mahahabang binti. Ang mga binti ni Zara ay palaging ang pinakamahusay na tampok. At pagkatapos ma-inject ng serum, mas humahaba at mas sex ang kanyang mga binti. Ang babaeng ito. Hindi naman masama. Isang masamang ngiti ang ipinakita ni Park Sang-chol. Kabanata 778, pinatay si Park Sang-chol. Sa totoo lang, isang taong ka-level ni Park Sang-chol ang nakasanayan ng makakita ng lahat ng uri ng dilag mula pa noong bata pa siya. Napagod na siya sa mga ito. Bilang resulta, nakita niya si Zara na isang nakakapreskong pagbabago. Siya ay ordinaryong hitsura ngunit may isang tiyak na X-factor. Katulad na lang kung paano sila lokohin ng mga asawa ng maraming female celebrities, kahit na ang kanilang mga asawa ay napakaganda at mga diyosa sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Higit pa rito, ang kanilang mga mistress ay madalas na mukhang ordinaryo at hindi maihahambing sa kanilang mga asawa. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Pilyong ngumiti si Park Sang-chol. Pagod na akong makipaglaro sa mga top beauties. Masaya sigurong makipaglaro sa mga hamak at ordinaryong babae. Dahil gustong-gusto kong maging alipin ang babaeng ito, fine. Bibigyan ko siya ng pagkakataong ito. Hayaan mo siyang manatili. Oo. Agad namang hinanap ng subordinate ni Park Sang-chol ang buong katawan ni Zara para kumpirmahin na wala itong tinatagong armas. Medyo naiinip si Park Sang-chol. Sige, tigilan mo na ang paghahanap. Isa lang siyang mahinang babae. Kahit may armas siya, paano niya ako masasaktan sa maselang katawan niya? Minamaliit mo ako. Agad namang yumuko ang kanyang nasasakupan at humingi ng tawad. Paumanhin, guro. Pupunta tayong lahat ngayon. Lahat ng mga subordinate ni Park Sang-chol ay lumabas ng kwarto. Lumapit si Park Sang-chol kay Zara at inabot niya ang kanyang baba. Mayabang niyang sabi, mababang babae, ano pa ang hinihintay mo? Magmadali at lumuhad sa pinuno ng mundo, ang pinakadakilang pamilya ng Park. Si Zara at Park Sang-chol ay ilang pulgada ang layo sa isa't isa. Sa ganitong kalayuan, madaling mapatay ni Zara si Park Sang-chol. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zara. Biglang sumama ang pakiramdam ni Park Sang-chol nang makita ang ngiting ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang isang mahinang karaniwang babae ay hindi dapat magkaroon ng napakasamang ngiti. Ngunit sa oras na napagtanto niya ang panganib na nasa kanya, huli na ang lahat. Biglang inabot ni Zara at hinawakan ang leeg ni Park Sang-chol. Ah! Ikaw! Sampain it? Gustong lumaban ni Park Sang-chol, ngunit napagtanto niya na hindi siya kasing lakas ng mahinang babaeng ito. Gusto niyang sumigaw ng tulong, ngunit hindi niya magawa. Tiningnan ni Zara ang mapatla at masakit na ekspresyon ni Park Sang-chol. Park Sang-chol, may sinabi si Michael sa akin. Mula sa sandaling i-provoke mo siya, nakatadhana kang mamatay sa kanyang mga kamay ngayon. Ako ay ipinadala ni Michael upang kunin ang iyong kahabag-habag na buhay. Erg. Sinubukan ni Park Sang-chol ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit ito ay walang silbi. Si Zara ay na-injected ng Miraculous Serum. Siya ang kasalukuyang pinakamalakas na babae sa mundo. Hindi siya kayang pigilan ni Park Sang-chol. Sa huli, sinakal ni Zara si Park Sang-chol hanggang sa mamatay. Nang mamatay si Park Sang-chol, sinunod ni Zara ang utos ni Michael at tinurukan siya ng gamot para mapabilis ang kanyang kamatayan para hindi siya mailigtas ng pamilya Park.
Natupad iyon, hindi pa umalis si Zare dahil gusto pa niyang pumatay ng ibang tao. Yung subordinate na nag-take advantage sa kanya kanina lang. Isang buwan na ang nakalipas, mahinang babae pa rin si Zare na matagal na humihikbi kapag nakita niyang namatay ang mga tuta at kuting. Ngayon, hindi niya sinasadyang naging war goddess ni Michael. Pagbukas ng pinto, sinabi ni Zare sa subordinate na nagbabantay sa labas, "Sir, gusto ni Master na pumasok kayo sandali." Nang marinig niya na si Park Sang-chol ay humihingi sa kanya, ang kanyang subordinate ay agad na pumasok ng may paggalang. Pagkapasok, naabutan niya si Park Sang-chol na nakaupo sa kanyang upuan. Hindi niya namalaya na patay na si Park Sang-chol. Yumuko siya ng may paggalang at nagtanong, "Guro, hinahanap mo ba ako?" "Ako ang naghahanap sa iyo." Biglang malamig na sabi ni Zare mula sa likuran. Hinawakan niya ang subordinate at tumalon pababa mula sa 10th floor. Arg! Ang subordinate ni Park Sang-chol ay nahulog mula sa gusali at namatay sa lugar. Para kay Zara, ang kanyang katawan ay pinahusay na sa itaas na mga limitasyon at siya ay maayos. Agad siyang umalis. Makalipas ang kalahating oras. Kasalukuyang nagtatrabaho si Park Sang-joon sa research team para pag-aralan ang isang face cream na maaaring magbago ng mukha ng isang tao. Pagkatapos ilapat ang face cream na ito, maaari nitong gawing ibang tao ang hitsura ng gumagamit. Biglang umiyak at lumuhad sa harap niya ang pinakamahusay na assistant ni Park Sang-joon. "Master, masamang balita. Tiyang Master Park Sang-chol ay patay na." Si Park Sang-joon ay tila ganap na naubos. Nawalan siya ng isang anak, at ngayon, isa pa ang namatay. Hindi, imposible, imposible ito. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Makalipas ang isang linggo, sa libing ng pamilya Park para kay Park Sang-chol. "MS. Anya, hindi ka pwedeng pumasok. Pinaalis ka na ni Master sa pamilya. Please umalis ka na." Si Park Anya ay lumitaw sa libing sa isang itim na funeral suit. Gayunpaman, napatigil siya sa labas. Nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, may belo din si Park Anya sa ulo. Mukha siyang marangal at mapanglo. "Papasukin mo ako. Ang taong namatay ay ang aking biological brother. Pero, papasukin mo siya." Narinig ni Park Sang-joon, na nasa loob, ang boses ni Park Anya at nagsalita. Noon lang pinayagan si Park Anya. 3 beses siyang yumuko sa larawan ni Park Sang-chol. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa braso ni Park Sang-joon at inaliw siya. "Itay, ang aking pakikiramay." Masasabi niya na kahit na walang luha sa mukha ni Park Sang-joon, siya ay nasa matinding kalungkutan sa sandaling ito at naging mas haggard. Sinabi ni Park Sang-joon sa banayad na boses, "Anya, sumama ka sa akin." Dinala ni Park Sang-joon si Park Anya sa isang maliit na silid at isinara ang pinto. Alam ni Park Anya na ang kanyang ama ay tiyak na nasa kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. "Dad, napakaraming kapos-palad na nangyari kamakailan. Kailangan mong manatili. Ang aming pamilya ay umaasa sa iyo upang mapanatili ang aming posisyon sa mga lihim na pamilya. Kung bumagsak ka, matatapos ang pamilya natin." Si Park Anya ay isang driven woman. Ayaw niyang mahulog ang pamilya niya sa ibang pamilya. Malamig na sinabi ni Park Sang-joon, "Alam mo ba kung paano namatay ang iyong kapatid?" Sumagot si Park Anya, "Nabalitaan ko na pinatay siya ng isang babaeng Amerikano." Biglang tumaas ang boses ni Park Chan-young. "Si Michael naman. Ang B***starred na si Michael. Pinatay niya si Chan-young at ngayon si Sang-chol. Demonyo siya. Gusto niyang wala akong supling lalaki. Damn it. Kung hindi ko siya hinati, hindi Park Sang-joon ang pangalan ko." Nang marinig ni Park Anya ang kanyang paghihirap, mukhang nabahala siya. Matagal na niyang pinayuhan ang kanyang ama na huwag lumaban sa Hudson S. Kung hindi pa sila pinuntirya ng pamilya Park sa simula, hindi sana namatay sina Park Sang-chol at Park Chan-young. Napatingin si Park Sang-joon kay Park Anya. "Ngayong patay na ang magkapatid mo, ikaw na lang ang natitira sa mga anak ko. Ikaw lang ang pwedeng magmana ng negosyo ng pamilya Park." Tuwang-tuwa si Park Anya. Ang kanyang pangarap ay makakuha ng pag-aproba ng kanyang pamilya at mamahala sa negosyo ng pamilya. Siya ay palaging may ganitong ambisyon. "Anya, alam kong lagi kang ambisyosa. Kung gusto mong kunin ang aming pamilyang Park, maaari kong ibigay sa iyo ang negosyo ng pamilya." Tuwang-tuwang sabi ni Park Anya, "Talaga? Tatay. I swear,
Mamumuno ako ng maayos sa pamilya at hindi ka ipapahiya. Nagpatuloy si Park Sang-joon. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Park Anya. Sinabi ni Park Sang-joon, dapat mong personal na patayin si Michael Hudson. Kabanata 779, may nangyari sa anak ni Michael. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Park Anya. Kailangan niyang personal na patayin si Michael. Isa si Michael sa dalawang lalaking nakapagpakilo sa puso ni Park Anya. At ilang oras na ang nakalipas, nag-sex pa sila. Si Park Anya ay natural na ayaw. Daddy, tigilan mo na ang pakikipag-away kay Michael, okay? Bakit kailangan mong labanan siya hanggang kamatayan? Smack! Tinampal ni Park Sang-joon ang mukha ni Park Anya. Ang mga kapatid mo ay pinatay ni Michael. Paano ko siya bibitawan? Park Anya, kung gusto mong manahin ang negosyo ng pamilya Park, dadalhin mo sa akin ang ulo ni Michael. Kung hindi, magdadala ako ng isa pang anak na lalaki at ibibigay ang negosyo ng pamilya Park sa kanya. Anya, gusto ka ni Michael. Ikaw ang may pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Sana hindi mo ako bibiguin. With that, umalis na si Park Sang-joon. Si Park Anya ay nasa isang malaking problema. Paano niya nagagawang patayin ang lalaking mahal niya? Gayunpaman, kung hindi niya gagawin iyon, ang lahat ng kanyang pagsisikap sa buong buhay niya ay magiging walang kabuluhan. Michael, bakit kailangan ikaw pa? Kinabukasan, lumipad si Park Sang-joon patungong Japan para makipagkita kay Miyamoto Chujiro. Pareho nilang naranasan ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga anak. Bukod dito, si Michael ang pumatay sa kanilang lahat. Kaya, sa sandaling ito, sila ay nasa parehong wavelength. Nakaupo silang dalawa sa mga cushions bago ang isang Japanese-style low table. Napuno ng hangin ang halimuyak ng tsaa. Sinabi ni Park Sang-joon, Mr. Miyamoto, Michael ang pumatay sa aming mga anak. Ang iyong anak, si Miyamoto Masaki, ay pinatay din ni Michael. Dapat tayong maghiganti. Naikuyom ni Miyamoto Chujiro ang kanyang mga kamao. Mula nang mamatay ang aking anak, ang paghihiganti ay palaging nasa isip ko. Gayunpaman, ang Michael ay na-injected na ng Mirakuru Serum. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Ni Park Sang-joon, pinatay niya ang mga taong malapit sa amin at naging dahilan upang mabuhay kami sa sakit araw-araw. Hindi man natin kayang patayin pansamantala, maaari nating hayaan siyang maranasan ang pagkawala sinabi ng kanyang mga sakit sa buhay. Kinuha ni Miyamoto Chujiro ang kanyang tasa ng tsaa at nagtanong, ibig mong sabihin na patayin ang kanyang pamilya? Nasa kamay ko ang kanyang mga magulang, ngunit iniligtas sila ni Michael. Hindi ko alam kung nasaan ang dalawa niyang asawa. Para naman sa mga kapatid niya, natatakot akong hindi sapat ang pagpatay sa kanila para makaramdam ng matinding kalungkutan si Michael. Sinabi ni Park Sang-joon, ang Michael ay may higit sa 2 asawa. Nagpakasal lang siya sa iba. Ang nasa Orlando ay Ivy. Di ba may karelasyon yung babaeng yun dati? Malamang walang pakialam si Michael sa kanya. Kung papatayin natin siya, malamang na pumalakpak at magyaya si Michael, di ba? Alam din ni Miyamoto Chujiro ang tungkol kay Ivy. Umiling si Park Sang-joon. Ginoo. Miyamoto ay minamaliit ang damdamin ni Michael S. para sa B** na si Ivy. Sa pagkakaalam ko, mahal na mahal niya ito. Ilang araw ang nakalipas, sinubukan ni Geng Wylan na mapalapit kay Ivy. Libu-libong milya ang layo ni Michael at lalong sumugod para pigilan siya. Nakita ko na ang surveillance video ni na Michael at Ivy sa elevator. Sa video, nagkusa si Michael na yakapin at halikan si Ivy. Mukhang mahal na mahal niya siya. Nagpakawala si Miyamoto Chujiro ng nakakainis na tunog. Michael, itong basura. Nagkunwari siyang bida sa harap namin, pero nahulog pa rin siya sa babaeng paulit-ulit na nanloko sa kanya. Talagang pinatawad niya ito. Mr. Park, ibig mo bang sabihin na kung papatayin natin si Ivy, mararamdaman din ni Michael ang sakit na katulad natin? Tumango si Park Sang-joon. Tama iyan. Bukod dito, hindi lang si Ivy ang nasa Orlando. Nandoon din ang anak nila. Hindi man siya naawa kay Ivy, kung papatayin natin ang anak niya, siguradong mas madudurog ang puso ni Michael kaysa sa atin. Bang! Hinampis ni Miyamoto Chujiro ang mesa at galit na tumayo. Tama iyan. Pinatay niya ang aming mga anak, kaya kailangan din naming patayin ang kanyang asawa at anak.
Mr. Park, ano pa ang hinihintay natin? Gumawa ka agad ng plano. Pumunta ka sa Orlando para patayin si Ivy. Sinabi ni Park Sang-joon, si Ivy ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga tauhan ni Michael. Hindi natin sila pwedeng maliitin. Kailangan nating mag-ingat. Ngumuso si Miyamoto Chujiro. Huwag kang mag-alala. Ang aming pamilyang Miyamoto ay nakabuo kamakailan ng isang knuckle-alasong gas. Para patayin si Ivy at ang kanilang anak, wala akong pakialam na patayin ang lahat ng tao sa buong Orlando ng sabay-sabay. Pagkalipas ng 2 araw, sa Orlando TV station, isang reporter na nakasuot ng maskara ang nakatayo sa pasukan ng New City Residential Estate. May hawak siyang microphone at humarap sa camera. Kaninang umaga, 10 residente sa New City Residential Estate sa likod ko ang natagpo ang nalasan ng hindi kilalang gas. Ipinadala sila sa ospital ngunit hindi na nailigtas. Sa ngayon, hindi pa maipaliwanag ng pulisya at ng ospital ang pinagmulan ng gas. Pinapaalalahanan nila ang lahat na magsuot ng mask kapag nasa labas. Nasa kwarto niya si Ivy. Kinabahan siya na puno ng pawis ang noo niya. Patuloy niyang tinatawagan si Michael at nag-iiwan ng mga voice message. Hobby, takot na takot ako. Mahigit 10 katao ang namatay sa aming lugar sa magdamag. Buti na lang at sinarado ko ang mga bintana kapag natutulog sa gabi. Kung hindi, baka may nangyari sa akin at sa baby. Ngayon, wala akong lakas ng loob na buksan ang mga bintana o lumabas man lang. Nalasan din ang ilan sa mga lalaking pinadala mo para protektahan ako. Anong gagawin natin, Hobby? Takot na takot ako. Halika at iligtas ako at ang ating anak. Isang maliit, malayong bayan sa US. Biglang nakatanggap ng tawag si Sean mula sa kanyang compound. Masamang balita, guro. Isang hindi kilalang makamandag na gas ang biglang lumitaw sa residential estate ng New City. Maraming tao ang namatay. Maayos pa ang asawa at anak ni Michael, ngunit hindi pa rin nawawala ang knuckle-alasong gas sa kanilang paligid. Bukod dito, hindi natagpuan ang pinagmulan ng knuckle-alasong gas. Hindi optimistiko ang kanilang sitwasyon. Damn it! Sino ang gumawa nito? Parang mababaliw si Sean sa narinig niya. Hindi naging madali para sa kanya na tumira si Michael sa bayang ito at tulungan siya sa kanyang teknolohiya ng mind transplant. At ngayon, may nangyari na sa pamilya ni Michael. Kung alam ni Michael, hindi na ba siya kailangang bumalik? Agad na hinanap ni Sean si Michael at napagtanto niyang narinig na niya ang balita at naghahanda na siyang sumugod sa Orlando. Michael, huwag kang umalis. Kung aalis ka, hindi makamove on ang research namin. Pinigilan ni Sean si Michael. Tinulak ni Michael si Sean. Magwala ka. May nangyari sa anak ko. Kung may mangyari man sa kanya, kaya mo bang managot? Paniniguro ni Sean sa kanya. Alam ko na ang tungkol dito. Iwan mo sa akin. Ako mismo ang pupunta sa Orlando para tulungan kang ipadala si Ivy at ang iyong anak sa isang ligtas na lugar. Maaari kang manatili dito at ipagpatuloy ang pananaliksik. Paano kung ganoon? Paano kayang ipaubaya ni Michael ang kanyang asawa at anak sa isang demonyong tulad ni Sean? Sinabi ni Michael, hayaan mo akong pumunta doon at tulungan mo ako. Hayaan kang pumunta doon para kidnapin sila bilang mga hostage para lalo pa akong i-blackmail. Magwala ka. Walang ibang salita, lumabas si Michael. Alam ni Sean na hindi siya pagtitiwalaan ni Michael. Kung tutuusin, hawak na niya si Lauren bilang hostage. Tieti Michael, hintayin mo ako. Sasamahan kita. Kabanata 780, Pagliligtas kay Ivy at anak. Upang matulungan si Michael na malutas ang bagay na ito ng mabilis, walang pagpipilian si Sean kundi sumama sa kanya sa Orlando. Inayos ni Sean na sumakay si Michael sa kanyang pribadong eroplano at sumugod sa Orlando. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad ang eroplano, nakatanggap si Michael ng panibagong voice message mula kay Ivy. Hobby, nabasag yung bulletproof glass namin. Pumasok na ang gas sa aming bahay at ang aming sanggol ay nahimatay. Subs. Nahihilo na rin ako. Hobby, iligtas mo kami, iligtas mo kami. Agad na sigaw ni Michael. Bilasan. Bilasan. Magmadali sa Orlando ng mabilis hanggat maaari. Labis ang pagkabalisa ni Michael nang mabalitaan niyang nahimatay ang kanyang anak. Iyon ang kanyang laman at dugo. Napakabata pa niya, ngunit nahawaan na siya ng makamandag na gas. Paanong nakakayanan ng isang maliit at mahinang pangangatawan? Ivy, ang tanga.
Hindi ba niya kayang lagyan ng gas mask ang isang bata sa oras na ganito? Anong gagawin natin? Nag-aapoy si Michael sa pagkabalisa. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras upang lumipad patungong Orlando. Sa oras na dumating si Michael, malamang napatay na ang bata. Narinig din ni Sean ang voice message at alam niyang si Ivy at ang kanyang anak ay nalason at nasa panganib. Michael, kahit sumugod tayo sa lalong madaling panahon, malamang huli na. Ito ay hindi isang ordinaryong makamandag na gas. Ito ay dapat na isang gas na lihim na binuo ng isa sa mga dakilang pamilya. Kung wala ang mga doktor mula sa isang lihim na pamilya, walang makakaligtas sa kanila. Sagot ni Michael, alam ko. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin ang lahat ng iyon. Galit na galit siya kay Sean. Kung hindi lang siya hinayla para mag-research, baka na-resolve niya agad ang paggamit nito sa Orlando. Sabi ni Sean, Michael, hindi mo kailangang masyadong mabalisa. Pinuprotektahan ng mga tauhan ko ang pamilya mo sa Orlando. Maaari akong magpadala ng isang tao upang maglabas ng isang espesyal na gas ngayon. Ang gas na ito ay maaaring agad na mabawi ang anumang makamandag na gas. Gas. Anong uri ng espesyal na gas? Tanong ni Michael. Nag-isip sandali si Sean habang sinabing, nakapunta ka na ba sa Switzerland? Ang romantikong silid na espesyal kong idinisenyo para kay Lota. Sabi ni Michael, yung kwarto. Kanina pa ako nakapunta doon. Ang gas sa loob ay isang aphrodisiac. Gaano man katindi ang isang lalaki o babae, magkakaroon pa rin sila ng relasyon habang nandoon. Diablo, nagdisenyo ka ng napakawalandian na kwarto dahil gusto mong isama si Lota doon kapag 18 na siya. Nagkibit balikat si Sean. Hindi ngayon ang oras para pag-alitan ako. Tieti Michael, lalo kung pinabuo ang gas sa kwartong iyon. Maaaring mabawi ng gas na ito ang anumang toxicity. Hanggat uutusan ko ang isang tao na ilabas ang gas na ito sa iyong lugar, ginagarantiya ko na magiging maayos ang iyong asawa at anak. Sigurado ka ba? Hindi inaasahan ni Michael na magkakaroon ng ganoong epekto ang kasuklam-suklam na gas. Sumagot si Sean, ikaw ay isang Diyos. Mahuhulaan mo kung totoo ang sinabi ko. Sabi ni Michael, syempre gagawin ko, hindi ako maglalaro pagdating sa buhay ng anak ko. Pumikit si Michael at naghintay ng isang pangitain. Lahat ng uri ng R-rated na ingay ay agad na tumunog sa kanyang mga tainga. Ang buong New City Residential Estate ay tila naging isang brothel. Pati ang mga aso sa tabi ng kalsada ay nasa init. Siyempre, nakita rin ni Michael na ligtas at maayos ang kanyang anak. Sa makatuwid, sinabi ni Michael kay Sean, tawagin mo ang iyong mga tauhan. Ngumiti si Sean at agad na tumawag para utusan ang kanyang mga nasasakupan na ilabas ang gas sa New City Residential Estate. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Sean at hinimok ang piloto, bilasan mo, bilasan mo. Si Ms. Ivy ay maaapektuhan din ng gas. Kung late tayo at may masamang lalaki na lalapit sa kanya, hindi maiisip ang kahihinatnan, alam mo ba iyon? Masasabi ni Michael na may nakatagong insulto sa mga sinabi ni Sean. Siya ay gumagawa ng isang jibe sa Ivy, karakter. Dahil dito, medyo nena si Michael. Damn this Sean. Nang makita ni Sean si Michael na nakasimangot sa kanya, dali-dali siyang nagdala ng isang tasa ng tsaa. Hahaha, nagbibiro lang ako. Huwag kang magalit, Dieti Michael. Halika, uminom ka ng tsaa. Basagin. Inihagis ni Michael ang tasa sa lupa. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang eroplano sa itaas ng New City Residential Estate. Tumalon si Michael sa eroplano. F***, ang yabang mo pagkatapos mag-inject ng Miraculous Serum. Tumalon ka mula sa taas. Pilasan mo at lumapag. Kung mawala sa paningin natin ang Deity Michael, makakalimutan mo ang buhay. Kaka-rating lang ni Michael sa isang damo sa distrito nang may isang poodle na tumakbo at nagsimulang hampang ang kanyang sapatos. Magandang Panginoon. Tinipa ni Michael ang poodle sa gilid at tumalon sa sahig ng bahay kung nasaan ang kwarto ni Ivy. Hobby, nandito ka na rin sa wakas. Subs. Akala ko hindi nakita makikita. Agad namang sumugod si Ivy nang makita si Michael. Pero hindi siya binigyan ni Michael ng pagkakataon na yakapin siya. Tinugod niya ang kanyang anak at sinuri ang kanyang sanggol. Hehe. Ang sanggol ay nakahiga sa kuna. Hindi lang siya magaling, but he revealed a cute smile as he chortled.
Lumapit din si Ivy at sinabing, talagang nahimatay ang anak natin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, ngunit sa ilang kadahilanan, biglang may ibang gas sa hangin. Mas mabuti na kami ni baby ngayon. Hobby, ako si. Nakahinga ng maluwag si Michael nang makitang maayos na ang sanggol. Sabi niya kay Ivy, alam ko ang sitwasyon mo ngayon. Walang kailangang sabihin. Hindi kita hawakan. Labis na nalungkot si Ivy. Dahil ba ako ay nahawakan ng ibang lalaki? Pinuhat ni Michael ang sanggol at sinabing, buti naman alam mo ang dahilan. Hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Ngumuso si Ivy. Hobby, may importante akong sasabihin sa'yo. Bang! 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 Sa sandaling ito, narinig ni Michael ang mga tunog ng labanan sa labas ng bahay. May narinig din siyang tumatawag sa pangalan niya. Nang tumingin sa ibaba si Michael at napagtanto niya na ang mga tauhan ni Sean ay nakikipag-away sa kanyang sariling mga subordinate. Michael, bumaba ka at kontrolin mo ang mga nasasakupan mo. Kung maglakas loob silang pigilan ulit ako, papatayin ko silang lahat. Masyadong naiinip si Sean. Aakyat na sana siya para hanapin si Michael nang hindi niya inaasahang makasalubong niya ang mga bantay ni Michael. Agad na nag-away ang magkabilang panig. Kumunat ang noo ni Michael at ibinalik ang sanggol kay Ivy. Bantayan mo ang bata. Magpapadala ako ng maghahatid sa iyo palabas dito. With that, tumalon siya pababa ng building. Tawag sa kanya ni Ivy. Hobby, huwag kang pumunta. May sasabihin pa ako sa'yo. Tungkol ito kay Victoria. Sa sandaling ito, nakababa na si Michael at hindi narinig ang sinabi ni Ivy. Kabanata 781, Madam, gusto kong maging asawa mo. Si Michael ay parang Diyos na sa mortal na mundo habang siya ay tumalon pababa mula sa langit. Sa kabutihang palad, ang mga kalalakihan at kababaihan sa kapitbahayan ay pawang naaabsorb sa kanilang mga mapagmahal na gawain, kaya walang nakapansin sa nakagigimbal na eksenang ito. Sa sandaling lumapag si Michael, agad na tumigil sa paglalakad ang dalawang panig. Tumingin si Michael kay Sean ng dominanteng. Sean, medyo matapang ka. Naglakas loob ka bang patayin ang mga tao ko sa Orlando? Napangiti si Sean. Maglalakas loob ba akong hawakan ang mga tauhan ni Deity? Sinubukan ko lang bigyan ka ng insentibo para bumaba. Ngayong ligtas na ang iyong asawa at anak, maaari na nating ipadala sa isang ligtas at lihim na lugar. Tapos, balik tayo. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Galit na sinabi ni Michael, hindi oras ko para sa iyo na magdikta. Nag-cross arms si Sean. Siyempre, ikaw ang bahala. Wala akong problema kung gaano katagal mo gustong mag-delay. Natatakot lang ako na baka lalong magsawa at madismaya si Ms. Lauren. Ikaw. Nais ni Michael na matalo niya si Sean hanggang mamatay. Ginoo. Michael. Mr. Michael. Nakasuot ng gas mask, tumakbo si Salvatore papunta sa Michael. Anong mali? Bakit ka ba naguguluhan? Tanong ni Michael. Itinuro ni Salvatore ang likuran at sinabing, may isang babae sa likod ng hilera ng mga gusali na naapektuhan ng aphrodisiacal gas. Mukhang hindi siya komportable ngayon. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Kumunat ang noo ni Michael. Nagkagusto ka na ba sa kanya? Huwag kang makialam sa magandang babae. Ang yaman mo na ngayon, hindi ka ba makakahanap ng babaeng handang samahan ka? Sabi ni Salvatore, hindi, ang babaeng iyon. Siya si Madam Park Anya. Ano? Natigilan si Michael. Bakit pumunta si Park Anya sa Orlando? Nagmamadaling lumapit si Michael. Damn it. Nagmura si Sean. Labis siyang nalungkot dahil alam niyang ang pagpapakita ni Park Anya ay tiyak na magdudulot ng karagdagang pagkaantala kay Michael at sa kanyang mind transplant research. Tinundan ni Sean si Michael. Bawal kang sumunod kay Mr. Michael. Inabot ni Salvatore at pinigilan si Sean. Hindi pinansin ni Sean si Salvatore at nagpatuloy sa paglalakad. Biglang may lumitaw na itim na pusa. Inabot ni Sean ang isang hibla ng balahibo sa gilid ng bibig nito. Si Salvatore ay nasa matinding sakit. Ang isang bahagi ng kanyang balbas ay biglang nawala, at ito ay napakasakit. Nagdugo pa siya. Nagpapakita na ng awa si Sean kay Sean. Kung hindi dahil sa subordinate ni Michael si Sean, napatay agad siya ni Sean.
Nagjogging si Michael sa hilera ng mga gusali at hindi nagtagal ay nakita niya si Park Anya, na nakasuot ng itim na damit at may marangal at eleganteng aura. Mahina siyang nakaupo sa damuhan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking walang tirahan na may punit-punit na damit. Para siyang pulubi at nakangiti ng masama kay Park Anya. Hehehehe. Maganda, nakakakilabot ka ba? Grabe rin ang pakiramdam ko. Sabay tayong magsaya, hahaha. Kasabay noon ay susuntukan na ng pulubi si Park Anya. Si Park Anya ay isang babaeng may napakataas na pamantayan. Nakakatawa kung nakipagtalik siya sa isang pulubi na nasa ilalim ng food chain. Si Park Anya ay naging diyosa ni Michael sa loob ng maraming taon. Hindi siya papayag na kahit sinong lalaki ay walang galang sa kanya. Bang! Tinipa ni Michael ang pulubi. Bumagsak ang lalaki sa lupa at nawala ng malay. Madam, bakit ka nandito? Tanong ni Michael kay Park Anya. Nang makita ni Park Anya si Michael, agad itong bumangon sa lupa at yamakap sa kanya, nagkusa na halikan siya. Michael. Nakaramdam ng kaunting awkward si Michael at nalilito kung ano ang gagawin. Si Park Anya talaga ang babaeng nagustuhan ni Michael. Siya ang babaeng matagal na niyang gusto, at nagkaroon siya noon. Gayunpaman, ngayong alam na ni Michael ang tungkol sa nakaraan niyang relasyon sa kanyang ama, wala na siyang maling pag-iisip tungkol kay Park Anya. Marahang itinulak ni Michael si Park Anya palayo. Madam, huwag naman po kayong ganyan. Alam mo na kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ng aking ama. Hindi ito nararapat. Alam kong apektado ka lang ng gas. Huwag kang matakot. Nandito si Sean. Bibigyan kita ng antidote. Tahimik na dumating si Sean sa likod ni Michael at nakita niyang magkayakap silang dalawa. Gayunpaman, bago makapagsalita si Michael, nagbigay ng masamang ngiti si Sean. Ang antidote. Nako, hindi yata ako nagdala nito. Dahil espesyal na dumating si MS Park Anya para hanapin ka, dapat tulungan mo siya. Mas lalong ayaw gawin ni Michael ang isang bagay, mas gusto ni Sean na gawin niya ito. Ang butas mo. Walang choice si Michael kundi kumuha ng tableta mula sa kanyang kahon ng gamot at ibigay kay Park Anya. Bakit hindi ka muna umidlip? Magiging maayos ka na kapag nagising ka na. Umiling si Park Anya. Hindi, Michael. Kahit na walang gas na ito, gagawin ko rin ang parehong bagay sa sandaling makita-kita. Pinalayas na ako ng pamilya ko. Wala nang lugar para sa akin sa mundong ito. Michael, simula ngayon, pwede ba akong maging asawa mo? Napatulala si Michael. Nagpo-propose si Park Anya sa kanya. Noong unang panahon, labis na inasam ni Michael na marinig ang sinabi ni Park Anya na gusto niya maging babae niya. Dumating na ba sa wakas ang sandaling ito? Pero nakasimangot si Sean. Sinabi sa kanya ng kanyang intuit ayon na ang isang career-oriented na babae tulad ni Park Anya ay hindi magbibitiw sa kanyang sarili na maging kasama lamang ng isang lalaki. Anya, pero, ikaw at ang tatay ko, nakasalungat si Michael. Si Park Anya ay babae ng kanyang ama. Kung pinakasalan niya si Michael, anong mangyayari? Paano dapat tugunan ni Park Sora si Michael sa hinaharap? Tatay ba o kuya ang tawag niya sa kanya? Sabi ni Park Anya, Michael, ikaw at ako ay hindi ordinaryong tao. Bakit tayo dapat matali sa mga mortal na tuntunin? Dati akong naging babae ng tatay mo. Ano ngayon? Ibig sabihin lang noon ay nagustuhan ko na siya. Sa aking paningin, ang iyong ama ay iyong ama at ikaw ay ikaw. Wala kayong kinalaman sa isa't isa. Ikaw lang ang gusto ko ngayon. Kung ayaw mo sa akin, kung sa tingin mo ay matanda na ako, pangit at hindi kasing standing ng dalawang asawa mo, babalik ako sa South Korea at mabubuhay ako sa natitirang mga araw ko ng mag-isa. With that, tumalikod na si Park Anya at umalis. Ang cool na pagiging mapagpasyahan ni Park Anya ay tinukso si Michael. Hinawakan niya ang kanyang palso. Anya, paano kita hahamakin? Ikaw ang unang babae sa mundong ito na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Napangiti si Park Anya na parang bulaklak at muling sumubsob sa mga bisig ni Michael. Malumanay niyang sinabi, Hobby. Pwede mo ba akong ihatid muna sa hotel? Noong nakaraan, may kumokontrol sa akin. This time, ayokong may kumokontrol sa akin. Gusto ko talagang maging babae ka. Nalasing si Michael sa paglalamang ni Park Anya. Nawala sa isip niya ang lahat ng dahilan para tanggapin siya. Sige. Pero bigla siyang pinigilan ni Sean. Maghintay.
Tinaman ng tingin ni Michael si Sean. Anong ibig mong sabihin dito? Kanina pa ikaw ang humiling sa akin na tulungan ko siya. Pero ngayon, sinusubukan mo kaming pigilan. Huwag mong isipin na dahil nasa kamay mo lang si Lauren, kaya mo akong paglaruan ayon sa gusto mo. Kabanata 782, nandito siya para patayin ako. Sabi ni Sean, Michael, huwag mong intindihin. Hindi kita kinukulit. Pinapaalala ko lang. Huwag mong kakalimutan, kung hindi dahil sa akin, bumalik ka para lang makita ang mga bangkay ng iyong asawa at mga anak, hindi nabubuhay, humihinga mga kababayan. Magkampi kami ngayon. Gusto ko lang masigurado ang kaligtasan mo at hindi ka mapahamak. Sa tingin mo ba ikaw ay nahinala na hahanapin ka ni Park Anya nang walang dahilan? Nang makita ni Sean na dadalhin ni Michael si Park Anya upang magkaroon ng ilang oras na mag-isa, likas niyang nadama na ito ay magiging lubhang mapanganib. Ito ay dahil sa impresyon ni Sean, ang babaeng ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Park Sang-chol at Park Chan-young. Sabi ni Michael, the last time we meet, I invited her to follow me. Ngayong natiwalag na siya sa pamilya, ano ang kaina-hinala sa pagdating niya para hanapin ako? Sabi ni Sean, ang huling beses na nakilala ka ni Park Anya ay noong angkinan siya ni Lauren, at buhay pa si Park Sang-chol. Nagpasya siyang huwag sumunod sa iyo noon. Ngayong patay na si Park Sang-chol at siya na lang ang natitirang inapo sa pamilya Park, siya na lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Park. Bakit mas pinili niyang sundan ka sa ganitong oras? Nagulat si Park Anya sa sinabi ni Sean. She looked a little flustered and she hurriedly explained, hinding-hindi ipapasa sa akin ng tatay ko ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya sa akin. Maghahanap daw siya ng ibang babae na magsisilang ng lalaki, pero hindi niya ako pipiliin. Sinabi pa niya na gusto kita kahit kaaway ka niya, and I deserve to die. Hindi na siya makapaghintay na patayin ako. Sumakit ang puso ni Michael sa sinabi ni Park Anya. Alam niya na malamang na nagdusa siya ng husto sa pamilya dahil napatay niya sina Park Chan-young at Park Sang-chol. Lalo na nang angkinan ni Lauren si Park Anya para humingi ng awa para kay Michael, na naging dahilan para matiwalag siya sa pamilya. Noon pa man ay labis na nagkasala si Michael tungkol doon. Ano? Ang taong nagmamay-ari sa akin noon ay asawa mo. Akala ko si Sean. Mabilis na iniba ni Park Anya ang topic. Medyo nahihiya si Michael at nagpaliwanag. Pasensya na, Anya. Nagsinungaling ako sa iyo dati dahil natatakot akong masisi mo si Lauren. Kung tutuusin, siya ang naging dahilan para matiwalag ka sa pamilya. Napangiti si Park Anya. Hindi, I'm very happy that it was her and not that disgusting Sean. Tinapian ako ni Lauren at nakipagtalik sa'yo. Ibig sabihin, kinikilala niya ako bilang iyong babae. Si Lauren lang ang opisyal mong asawa. If she acknowledge me, we can be together openly. Masayang masaya ako. Dahil doon, isinandal ni Park Anya ang kanyang ulo kay Michael na parang maliit na ibon. Niyakap ni Michael si Park Anya at nasiyahan sa masayang pakiramdam na naisip niya sa loob ng maraming taon. Hindi niya akalain na balang araw, hindi na magiging ganoon kalamag sa kanya si Park Anya kundi kakapit sa kanya na parang batang babae. Tinitigan ni Sean si Park Anya na para bang isa siyang vixen. Gaya nga ng kasabihan, tanging mga objective bystander lang ang nakakakita ng laro ng malinaw. Masyadong maraming nararamdaman si Michael para kay Park Anya. Kahit na mayroon siyang isang pares ng banal na mga mata, siya ay pansamantalang bulag sa kanyang tunay na motibo. Samantala, si Sean ay isang tusong matandang soro. Masasabi niya sa isang sulyap na ang babaeng ito ay hindi lamang naghahanap ng kanlungan kay Michael. Nagsasabi man ng totoo si Park Anya, na talagang natiwalag siya sa pamilya at talagang binalak ni Park Sang-jo na magkaroon ng isa pang anak bilang tagapagmana. Hindi darating si Park Anya para hanapin si Michael sa oras na ganito. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Park Sang-chol, ay namatay lamang ng ilang araw ang nakalipas. Paalala ulit ni Sean kay Michael. Michael, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Ilang bayani na ang nahulog sa kamay ng isang babae. Dahil may kakayahan ka, bakit hindi mo gamitin bago magdesisyon kung gusto mo siyang kunin? Dahil ayaw ni Sean na malaman ni Park Anya na si Michael ay isang Diyos, tinukoy niya ang kakayahan ni Michael sa hindi malinaw na paraan. Gayunpaman, sa katalinuhan ni Michael, tiyak na mauunawaan niya. Naintindihan naman ni Michael ang ibig sabihin ni Sean.
Gusto niyang gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagka-Diyos para mahulaan ang mangyayari sa pagitan nila ni Park Anya. Sa ganitong paraan, malalaman niya ng maaga kung sinsero si Park Anya sa pagsama sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ni Michael na gawin ito dahil nangangahulugan ito na hindi siya nagtitiwala sa babaeng gusto niya. Para itong isang mag-asawa na palihim na sinusuri ang mga telepono ng isa't isa pagkatapos makatulog ang kabilang partido. Biglang naglakad si Sean at hinawakan ang makinis na braso ni Park Anya. Ngumiti siya. MS. Park Anya, naalala mo ba na sabay tayong sumayaw noon? Nagmamadaling sumigaw si Park Anya, bitawan mo ako. Demonyo ka. Takot talaga si Park Anya kay Sean. Siya ang may kontrol sa katawan ni Tom Smith nang sila ay sumayaw. Pakiramdam niya ay masyadong nakakatakot ang taong ito. Nang makita ito ni Salvatore, galit siyang sumigaw, "Be asterisk starred, how dare you touch the woman's Mr. Michael." Mga lalaki, protektahan mo si Madam. Protektahan si Master Sean. Ang mga tao ni Michael ay nagsimulang makipaglaban muli sa mga tao ni Sean. Sa sumunod na kaguluhan, ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Diyos upang silipin ang hinaharap. Napakaganda ng lahat. Nagyakapan at naghalikan ang dalawa. Nakinig sila sa Korean song na narinig nila 4 na taon na ang nakakaraan at nag-enjoy sa kanilang alone time. Pulong sa tenga ni Michael ang magandang Park Anya. "Michael, sundalo ko, ikaw ang lalaking pinakamamahal ko sa buhay ko." Tuwang-tuwa si Michael nang makita ang eksenang ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, tahimik na inilabas ni Park Anya ang isang pistol na nagkukunwaring lipstick at itinutok sa ulo ni Michael. Ano? Napabuga ng malamig na pawis si Michael at yumuko sa lupa. Si Park Anya ay wala dito para maging asawa ko. Nandito siya para patayin ako. Bagamat naturukan si Michael ng Mercury serum at ayos lang kung siya ay barilin, posible pa rin siyang mamatay kung siya ay direktang binaril sa ulo. Bakit? Bakit nangyari ito? Hindi makapaniwala si Michael. Si Park Anya ang babaeng nagustuhan niya sa loob ng maraming taon. Siya ang first love ni Michael. Sumakit ang kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay sumakit ng 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses na higit pa kaysa sa gusto ni Zara na saktan siya. Si Zara ay hindi mahalaga kay Michael. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya. Hindi niya mararamdaman ang anumang sakit sa puso na pinapatay siya. Pero si Park Anya. Sa gilid, nakita ni Sean ang kasalukuyang estado ni Michael at naisip niya, "Michael, mukhang nakita mo na ang tunay na layunin ng babaeng ito." Hehe. Tinunggaban ni Sean si Park Anya kanina para bigyan ng pagkakataon si Michael na gamitin ang kanyang kapangyarihan at makita ang hinaharap. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, binitawan na niya ang braso ni Park Anya. Agad na tumakbo si Park Anya kay Michael at muling yamakap sa kanya. Mukha siyang takot na takot. "Darling, ayokong makita si Sean. Pwede mo ba akong ilayo? Gusto lang kitang makasama ngayon. Ayokong makakita ng iba." Kabanata 783, ang huling kaligayahan. Nagkusa si Park Anya na hawakan ang kamay ni Michael, ngunit nakaugat siya sa lupa, hindi gumagalaw at walang ekspresyon. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Alam ni Sean ang nangyari kay Michael pero hindi alam ni Park Anya. Tiyak na hindi niya aasahan na magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago sa ugali si Michael sa loob lamang ng 10 segundo. "Dalhin kita saan?" Malamig na tanong ni Michael. Sa sandaling ito, hindi na alam ni Michael kung paano haharapin ang babaeng gusto niya. Ang pag-iisip ng kanyang pagpatay sa kanya ay naging sanhi ng lamig at sakit ng kanyang puso. Kung ibang babae, pinatay na siya ni Michael ngayon. Hindi napansin ni Park Anya ang pagiging abnormal ni Michael at malungkot na sinabing, "Handa akong pumunta kahit saan basta kasama kita." Napuno ng mga iniisip ang isip ni Michael. Alam niyang simula ng hulaan niya na papatayin siya ni Park Anya, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang dalawa sa kanilang buhay. Ipinatong ang kanang kamay sa likod ni Park Anya, hinaplos ni Michael ang mahaba at eleganteng buhok nito. Napakalambot ng kanyang buhok. Ang paglubog ng araw ay walang katapusan, papalapit pa lamang ng dapit hapon. Hindi inaasahan ni Michael na ang unang pagkakataon na makaranas siya ng ganoong kaswitan kay Park Anya ay iyon din ang huling pagkakataon. "Madam, pumunta tayo sa Syria," sabi ni Michael sa banayad na tono.
Natigilan si Park Anya. Napatingin siya kay Michael. Hindi niya inaasahan na pipiliin niya ang lugar na iyon. Ang larangan ng digmaan sa Syria ay ang lugar kung saan silang dalawa ay unang nagkita. May tinatago bang dahilan si Michael sa pagpili sa lugar na iyon? After a pause, ngumiti si Park Anya. Ma'am, ikaw na bahala. Simula ngayon, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Sige. Marahang hinalikan ni Michael ang noo ni Park Anya at sinigawan si Salvatore. Ihanda ang eroplano at umalis papuntang Syria. Napakalakas ng boses ni Michael. Parang inilabas niya lahat ng galit niya sa utos na iyon. Oo. Mabilis na naglakad si Michael na magkahawak kamay kay Park Anya patungo sa Zephyr 3. Gayunpaman, sumimangot si Sean, ano ang ginagawa ni Michael? Bakit siya pupunta sa Syria? Dapat ay nakita na niya na hindi ganoon kadali ang motibo ni Park Anya. Mga lalaki, ihanda ang eroplano at umalis papuntang Syria. Si Sean ay naging tagasunod at bodyguard ni Michael. Natakot siya na baka may mangyari kay Michael, kaya sinundan niya ito sa Syria. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Michael sa bintana at napagtanto na ang maunlad na distritong ito ng lungsod ay nasa gulo. Isang hindi kilalang gas ang kumakalat at halatang hindi iyon kay Sean. Damn it! Bigo silang lasunin ng aking asawa at anak, kaya inilalabas nila ang kanilang pagkadismaya sa mga ordinaryong mamamayan ng Orlando. Yung mga B***starred. Labis ang kirot sa puso ni Michael dahil kapag ang mga ordinaryong taong ito ay nadikit sa makamandag na gas na ito, na nilikha ng isang lihim na pamilya, tiyak na mamamatay sila. Salvatore, ipadala agad si Dragon ng 10,000 gas mask sa Orlando, utos ni Michael. Oo. Tanging ang gas mask na binuo ng Departamentong Medikal ng Hudson S ang makakatiyak na hindi masasaktan ang mga mamamayan. Si Michael ay nanirahan sa Orlando ng ilang taon at nagkaroon ng malalim na damdamin para sa lugar na ito. Ito lang ang kaya niyang gawin. Habang nakasilip si Park Anya sa bintana, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Michael. Siguro ang pamilyang Miyamoto ang gumawa nito. Sila ang pinakamagaling sa paggamit ng nakal-alasong gas. Narinig ko na binanggit ito ng tatay ko dati. Miyamoto Chujiro. Pinatay mo ang napakaraming ordinaryong tao sa Orlando. Hindi kita bibitawan. Galit na ikinuyom ni Michael ang kanyang mga kamao. Inabot ni Park Anya at unti-unting ibinuka ang kanyang kamao. Siya'y ngumiti. Darling, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Tulungan kitang magpahinga. Napatingin si Michael kay Park Anya. Kailangan niyang aminin na alam talaga ni Park Anya kung paano siya manipulahin para pasayahin siya. Sa aspetong ito, mas may kakayahan siya kaysa kina Lauren at Victoria. Hindi talaga maihahambing sa kanya si Ivy. Bago pa makapagsalita si Michael, hinalikan na siya ni Park Anya. Ang paglipad na ito ay maaaring maging isang hindi malilimutang alaala para sa Michael. Sa huling pagkakataon na nagkaroon siya ng Park Anya, siya ay kontrolado at hindi isang willing party. Pero sa pagkakataong ito, siya na. Sa ilang kadahilanan, hindi pinili ni Park Anya na atakihin si Michael ngayon. Marahil ay gusto niyang hintayin na masanay si Michael sa kanya at hindi magbantay bago kumilos. O baka naman gusto niyang tamasahin ang pakiramdam ng pagiging babae ni Michael kahit sandali. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano patungong Syria at huminto sa ilalim ng lambak na kanilang pinagtataguan noon. Pagkababa ng eroplano, inutusan ni Michael si Salvatore, lumipad ng eroplano sa malayo. Kung wala ang utos ko, huwag kang lalapit. Oo. Pagkaalis ng eroplano, si Michael at Park Anya na lang ang natira. Magkahawak kamay silang dalawa habang muling binibisita ang dati nilang lugar. Hindi napigilan ni Park Anya na matawa. Siya'y ngumiti. Noon, pinangunahan mo ako upang makatakas mula sa pagtugis ng kalaban at wala tayong magagawa kundi magtago sa lambak na ito. Nung time na yon, akala ko talaga dito na tayo mamamatay. Tumingin si Michael kay Park Anya nang walang ekspresyon at nagtanong, pupunta ba tayo muli sa ilalim ng lambak? Ngumiti ulit si Park Anya. Sige, gunitain natin ang eksena noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magkukusa na halikan ka. Gusto kong halikan mo ako. Tumanggo si Michael. Sige. Hinubad ni Park Anya ang kanyang high heels at inakay siya ni Michael pababa sa ilalim ng lambak. Ito ang lugar na may pinakamagandang tanawin sa loob ng 100 milya. Napaka-romantic pa rin ang lugar na ito.
Buti naman kung pwede na tayong mamatay dito, di ba? Pabirong tanong ni Park Anya. Sa sandaling ito, napagdesisyonan na ni Park Anya na ilabas niya ang lipstick pistol at babarilan si Michael kapag naging intimate niya ito mamaya. Ang hindi niya alam ay alam na ni Michael. Walang sinabi si Michael. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpatugtog ng Korean song. Nang marinig ang kanta, napangiti si Park Anya. Ito ang kantang pinapakinggan natin noon sa lugar na ito. Naaalala mo pa? Mariing tumango si Michael. Oo, naaalala ko ang lahat tungkol sa iyo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Michael sa sinabi niya. Kalokohan. Hinaplos ni Park Anya ang mukha ni Michael gamit ang kanang kamay. Pagkatapos, nagkusa siyang halikan siya. Katulad ng 4 na taon na ang nakalipas. Ang pinagkaiba, 4 years ago, sinabi ni Park Anya na hindi qualified si Michael na maging lalaki niya, kaya hinalikan lang niya ito at hindi na lumayo pa. This time, nagsumite na si Park Anya kay Michael. Nang matapos ang kanta, bumulong si Park Anya sa tenga ni Michael, Michael, sundalo ko, ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay ko. Inilabas ni Park Anya ang lipstick pistol gamit ang kanang kamay at itinutok sa ulo ni Michael. Umaagos na ang mga luha sa pisngi ni Michael. Makalipas ang 10 segundo. Bang! Bang! Chapter 784, Pinatay ko ang babaeng mahal ko. Nang ilabas ni Park Anya ang kanyang lipstick pistol, isang sparkling snowflake ang biglang dumapo sa likod ng kanyang makatarungang kamay. Nyebe. Umuulan ng nyebe sa Syria. Ang mas ikinagulat niya ay isang malaking palad ang biglang humawak sa kamay ni Park Anya. Kamay iyon ni Michael. Nanlaki ang mata ni Park Anya. Hindi siya makapaniwala na mararamdaman talaga ni Michael na gusto niya itong saktan sa oras na ganito. Hindi siya nilinga ni Michael. Patuloy niya itong niyakap at maluhaluhang sinabing, I'm sorry. Isa akong Diyosa. Noon lang tila naintindihan ni Park Anya ang lahat sa sandaling iyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagagawa ni Michael ang Mirakuru Serum at patayin si Miyamoto Masaki. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit namatay ang kanyang panganay na kapatid na lalaki at pangatlong kapatid na lalaki sa kanyang mga kamay pagkatapos labanan si Michael. Naiintindihan din niya kung bakit nagawang pigilan siya ni Michael na patayin siya sa oras na ito. Hindi natakot si Park Anya na nakita siya ni Michael. Siya ay naging napaka-relax, na para bang lahat ng ito ay isang ginhawa. Nawala ang lahat ng pressure at ambisyon na tiniis niya sa buong buhay niya. Niyakap ng mahigpit ni Michael si Park Anya at nagpaputok ng 2 putok sa kanyang likod gamit ang kanyang lipstick pistol. Bang! Bang! Kaya lang, namatay si Park Anya sa mga bisig ni Michael. Tuloy-tuloy ang pagpapatak ng luha ni Michael sa mukha ni Park Anya na may ngiti pa rin. Mula nang dinala ni Michael si Park Anya dito, napagdesisyonan na niyang gawin ito. Wala siyang choice. Na-realize ni Sean na may mali at agad na tumakbo. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makitang si Park Anya ang patay at hindi si Michael. Lalong lumakas ang snow sa Michael at sa katawan ni Park Anya. Arg! Sigaw ni Michael sabay yakap sa bangkay ni Park Anya. Napatay niya ang unang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Makalipas ang kalahating oras, binuhat niya si Park Anya palabas ng lambak. Napansin ni Sean ang isang pirasong papel na nahulog mula sa katawan ni Park Anya. Pinulot niya ito at ibinigay kay Michael. Alam niyang masama ang loob ni Michael, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Kinuha ni Michael ang papel at napagtantong sulat pala iyon ni Park Anya. Naka-address ito kay Michael. Michael, kung nakita mo ang sulat na ito, namatay na ako sa iyo o sa mga kamay ng iyong mga nasasakupan. Alam kong hindi magiging madali ang pagkuha ng iyong buhay. Namatay ang mga kapatid ko dahil sinubukan nilang patayin ka. Pero wala akong choice. Sabi ng tatay ko, papayag lang daw siyang ibigay sa akin ang pamilya Park kung ako mismo ang pumatay sa iyo. Alam mo, iyon ang hinahabol ko sa buong buhay ko. Huwag kang malungkot sa pagkamatay ko. Dapat ay namatay ako sa lambak ng larangan ng digmaan ng Syria 4 na taon na ang nakalilipas. Niligtas mo ako. Kung kaya kong magsimulang muli, tiyak na pipiliin kong makasama ka noon. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang anak kong si Sora. Salamat. Sana mas maaga tayong magmahalan sa susunod na buhay. Park Anya. Napaiyak na naman si Michael pagkabasa nitong sulat. This time, naiiyak na siya sa sakit at puot.
Kasalanan ito ni Park Sang-joon. It's Park Sang-joon? That be asterisk starred? Who forced Anya to kill me? Pinatay ni Park Sang-joon ang kanyang anak na babae. Bakit? Alam mo namang gusto ko ang anak mo. Maaari kang maging pamilya sa akin, ngunit pinilit mong yusagan ang Hudson S. Bakit? Umungol si Michael, mga lalaki. Lalaki. Agad na pinalipad ni Salvatore ang Zephyr 3 nang marinig niya ang tawag ni Michael. Nandito ako. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Michael? Sabi ni Michael, pupunta kami sa South Korea. Gusto kong lipulin ang matandang B***starred na si Park Sang-joon. Gusto kong ipaghiganti si Park Anya. Nagmamadaling hinaila ni Sean si Michael pabalik. Michael, huwag kang padalos-dalos. Kung kalabanan mo ang pamilyang Park na ganito, baka hindi ka kakampi ni Park Sang-joon. At saka, napatay mo na ang tatlong inapo ng pamilya Park. Kung papatayin mo si Park Sang-joon, mapapawi ang pamilya Park. Galit na sabi ni Michael, gusto kong masira ang buong pamilya ng Park. Magwala. Kung maglakas loob kang pigilan ako ulit, papatayin din kita. Pitbit ang katawan ni Park Anya, naglakad si Michael patungo sa Zephyr 3, hindi pinahintulutan ang sinuman na pumihil sa kanya. Damn it, hintayin mo ako. Pupunta ako sa South Korea para tulungan ka rin. Walang choice si Sean kundi sumunod. Lumipad si Michael papuntang Seoul sa pinakamabilis na bilis. Gayunpaman, hindi alam ni Michael kung saan nakatira si Park Sang-joon, kaya tumigil siya sa ere. Sabi ni Salvatore, Mr. Michael, hindi namin alam kung saan ang tirahan ni Park Sang-joon. Dapat bang maghanap muna tayo ng mapagpahingahan? Magpapadala ako ng mag-iimbestiga ng mabuti. Personal na pinatay ni Michael ang babaeng nagustuhan niya dahil kay Park Sang-joon. Nais niyang kagatin si Park Sang-joon hanggang mamatay sa ngayon. Paanong nasa mood pa siyang magpahinga? Siguro nakatira siya sa isa sa mga marangyang skyscraper sa lungsod na ito. Sabog ang bawat skyscraper. Napalunok si Salvatore. Hindi lang basta papatayin ni Michael si Park Sang-joon. Magsisimula siya ng digmaan sa buong South Korea. Oo. Hindi natakot si Salvatore. Dahil si Michael ang nagbigay ng utos, siya ay susunod. 3, 2, 1, ilunsad. Boom! Isang skyscraper ang agad na binomba ng mga armas ni Zephyr 3 tatlo at naging dagat ng apoy. F***sake. Anong ginagawa ni Michael? Hindi maiwasang mag-alala si Sean na nakasunod sa likuran ni Michael nang makita ang eksenang ito. Talagang tapat na tao si Michael. Ito ay pareho para kay Ivy at Lauren, at ngayon ay si Park Anya. Ngunit kung siya ay magulo at maging isang pandaigdigang kaaway, makakaapekto ito sa aking pananaliksik. Agad na tinawagan ni Sean si Michael. Michael, tumigil ka. Alam ko kung nasaan si Park Sang-joon. Nasa kalagitnaan pa rin ng hangin, tumalon si Michael sa eroplano ni Sean. Hinawakan niya si Sean at tinanong, alam mo kung nasaan si Park Sang-joon? Sagot ni Sean, may isang panahon na malapit ako kay Park Sang-joon. Halos mahihinuha ko ang kanyang kinaroroonan, ngunit kailangan ko pa ring gumamit ng spell para kumpirmahin ang eksaktong lokasyon niya. Isang spell. Tumama ka sa akin. Tinundan ni Michael si Sean at napagtanto na ang kanyang eroplano ay puno ng mga katakot-takot na bagay tulad ng mga vintage paper, parchment na mapa at mga sinaunang accessories. Pagdating nila sa isang maliit na private room sa eroplano, naglabas si Sean ng isang parchment map. Napakaliit ng mapa na nagpapakita lamang ng lugar ng Seoul. Umupo si Sean sa lupa at nagsimulang manglamlam, bumubulong ng kung ano-ano. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang hibla ng puting buhok, sinindihan ito ng kandila, at inilagay sa mapa. Poof! Ang buhok ay lumundag sa isang lugar at naging isang maliit na itim na tuldok. Ngumiti si Sean at tinuro ang itim na tuldok. Dito nakatira si Park Sang-joon. TP Building, itaas na palapag. Napatitig si Michael kay Sean. Nakakatakot ang lalaking ito. Kabanata 785, patayin si Park Sang-joon. Isang hibla lang ng buhok ni Park Sang-joon ay sapat na upang mahanap ang kanyang kinalalagyan. Ang pamamaraang ito ay hindi maipaliwanag ng agham. Ito ay tulad ng isang walang kamatayang pamamaraan. Hindi napigilan ni Michael na magtanong, Sean, saan mo natutunan ang mga pamamaraang ito? Napangiti si Sean. Ang mga ito ay ipinamana mula sa aking mga ninuno.
Masasabi ko lang na nagkaroon din ng fortuitous encounter ang mga ninuno ko. Huwag mong pagnasaan ang kakayahan ko. Ang iyong sariling kakayahan ay mas malakas kaysa sa akin. Pumunta tayo sa pinakamataas na palapag ng TP building at hanapin si Park Sang-jun. Dinala ni Sean si Michael sa sabungan at inutusan ang piloto, lumapas sa itaas na palapag ng gusali ng TP. Sinabi ni Michael, hindi, ibabagsak natin ang eroplano ngunit mas mataas na palapag ng gusali ng TP. Takot na takot si Sean. Ano? Michael, huwag kang magulo dahil lang hindi ito ang iyong eroplano. Mapapahamak kami kung lilipad kami sa gusali. Sa tingin mo ba ang sistema ng pagtatanggol ng pamilya Park ay para lamang sa palabas? Walang pakialam na sabi ni Michael, whatever. Anyway, hindi ako kayang patayin ng isang maliit na putok. Gusto ko lang tanggalin si Park Sang-jun sa lalong madaling panahon. Ayokong maghintay ng isang segundo pa. F***CQ, si Sean ay talagang hindi masaya ngayon. Huwag mo siyang pakinggan. Gayunpaman, hindi na kailangang pakinggan ni Michael si Sean. Itinulak lang niya ang piloto. Siya mismo ay marunong magpalipad ng eroplano. Damn it. Michael, hindi mo magagawa ito. Mayroon lang akong isang disenteng standard na eroplano. Wala na ako kung masisira. Nag-aalab si Sean sa pag-aalala. Tila mahal na mahal niya ang eroplanong ito. Pero hindi pinansin ni Michael si Sean. Hindi tulad ng hinanap ni Sean ang opinyon ni Michael nang magpasya itong agawin si Lauren. Pinalipad ni Michael ang eroplano patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali ng TP sa pinakamabilis niyang makakaya. Beep 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 beep. Habang papalapit ang eroplano ni Michael, automatikong naglabas ng alarma ang sistema ng depensa ng pamilya Park. Anong nangyayari? Nagmamadaling tumayo si Park Sang-jun sa kanyang kinauupuan at tinanong ang kanyang nasasakupan nang marinig ang alarma. Nagmamadaling sumagot ang nasasakupan, may isang hindi kilalang eroplano na humaharurot patungo sa itaas na palapag. Guro, para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, mangyaring bumaba at magtago pansamantala. Damn it. Dapat si Michael iyon. Naglakad si Park Sang-jun patungo sa elevator habang inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, sabog siya ng malakas. Patayin siya gamit ang maximum firepower mo. Oo. Bumagsak. Isang missile ang putok patungo sa eroplano ni Sean. Bagamat umiwas ang eroplano, may automatic tracking system ang missile. Umikot ito at lumapag sa likod ng eroplano. Boom! Nayanig ang buong eroplano. Umindayog din si Sean sa kaliwat kanan, ang sakit sa puso. Michael, sinusubukan mo akong patayin. Ano bang ginawa ko sa nakaraang buhay ko para masaktan ka ng sobra? Hindi napigilan ni Sean si Michael kahit na walang ingat ang ginagawa ng huli. Hindi niya ito kayang labanan ng pisikal kahit na gusto niya. Hindi niya magagawang saktan siya. Kung gumamit siya ng masasamang spells para harapin siya, natatakot siya na baka masaktan niya ng husto si Michael at hindi na niya ito matutulungan sa teknolohiya ng mind transplant. Kaya naman, wala siyang magawang manood habang ginagawa ito ni Michael. Daga-tat-tat. Maraming eroplano ang biglang sumulpot sa malapit at patuloy na bumaril sa eroplano ni Sean. Sila ay mga eroplanong kabilang sa isang lihim na pamilya at may napakalakas na depensa. Hindi sila madaling mabaril. Bumagsak. Sa isang malakas na pagbagsak, ibinagsak ni Michael ang eroplano sa malalawak na salamin na bintana sa itaas na palapag. Clunk. Sizzle. Sa wakas ay huminto ang eroplano matapos bumagsak sa pinakamataas na palapag. My plane? Ang puso ni Sean ay sumakit ng husto kaya malapit na siyang umiyak. Hindi pinansin si Sean, si Michael ang unang bumaba ng eroplano. Sumigaw siya, Park Sang-jun, lumabas ka. Hindi mo ba ako gustong patayin? Nandito ako ngayon. Patayin mo ako. Klang. 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 Habang sumisigaw si Michael, 12-12 ng mga metal rod ang bumaba mula sa kisame. Tulad ng mga bar sa bilangguan, pinalibutan nila ang Michael at ang iba pa. Damn it. Makukulong kaya si Michael ng hola na ito. Inabot niya, gustong basagin ang mga metal na baras gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, napagtanto niya na kahit anong pilit niya, hindi gumagalaw ang mga pamalo. Ano? Hindi inaasahan ni Michael na hindi niya mababasag ang mga pangkaraniwang tungkod na ito sa kanyang kasalukuyang lakas. Biglang may narinig na pamilyar na boses sa tenga ni Michael.
Ha. Michael, ang aking mga tungkod ay gawa sa pinakapambihirang vibranium sa mundo. Sila ay lubhang mahirap. Kahit gaano ka pa katatag, hindi mo sila masisira. Sa sandaling ito, lumakad si Sean at maingat na pinagmasdan ang mga pamalo. Hindi niya maiwasang malungkot. Nakita ni Park Sang-joon, na nasa ibaba, si Sean at nagtanong, Sean, bakit kasama mo si Michael? Napangiti si Sean. Ginoo. Park? Oo. Ako, ito. Tumama ako kay Michael para bisitahin ka. Ngumuso si Park Sang-joon. Bisita. Ibinagsak mo ang iyong eroplano sa aking gusali. Paano ito pagbisita? Sean, hindi ko ine-expect na ang isang taong may napakahusay na pamamaraan na tulad mo ay makakasama sa isang basurang tulad ni Michael. Na-misjudge talaga kita. Ngumiti ulit si Sean. Bakit hindi tayo magkaharap? Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mayroon akong malaking plano, at kailangan kong makipagtulungan kay Mr. Park tungkol dito. Sinabi ni Park Sang-joon, Mr. Handley, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Mabagal natin itong pag-usapan pagkatapos kong patayin itong B***star na si Michael. Dahil doon, agad na pinindot ni Park Sang-joon ang isang button. Ang isang pag-atake ay nakatutok sa Michael. Sizzle. Isang electric current ang bumaril patungo sa Michael. Parang biglang may kidlat na lumitaw sa langit at tinamaan siya. Napakabilis ng reaksyon ni Michael at naiwasan niya ang unang atake. Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng mga tungkod ay talagang limitado. Tinamaan siya ng second wave ng electric current. Napakalakas ng agos ng kuryente. Kahit naturukan na ng serum si Michael, ramdam pa rin niya ang negatibong epekto ng pagkakakuryente. Nahirapan din siyang maglakad. Ha. Tumawa ng malakas si Park Sang-joon sa hindi komportableng ekspresyon ni Michael. Michael, mayabang kang brat. Gumamit ka ng ilang kasuklam-suklam na paraan para patayin ang aking dalawang anak. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? How dare you barge into my territory para kitilin ang buhay ko? Tuluyan mong binabaliwala ang lakas ng pamilya Park. Hehe, alam kong na-inject ka ng Mirakuru serum at hindi ka masusugatan. Hindi ka agad pinapatay ng electric current na ito. Pero hindi mahalaga. Marami akong oras. Kung hindi ka mamamatay sa loob ng 1 minuto, makuryent kita ng 1 oras. Kapag hindi ka namatay sa loob ng 1 oras, 10 oras kitang makuryent. Kung hindi ka mamamatay sa loob ng 10 oras, 10 araw at 10 gabi kita makuryent. Hindi ako naniniwala na hindi kita makuryent hanggang mamatay. Mukhang natarante si Sean. Labis siyang nag-alala nang makita niyang inaatake ng kuryente si Michael. Ang moldite na si Park Sang-joon ay naglakas loob na salakayin ang aking mga tao. Kung wala si Michael, hindi kailanman makakabuo si Sean ng teknolohiya ng mind transplant. Kailangan niyang iligtas si Michael.